Welcome back to my channel. This is Nip TV again. So guys, meron na akong iti-try na i-repair. Pero bago tayo magsimula, isa muna ang maikling intro. Balik tayo guys. Bale, ang iti-try ko i-repair ngayon ay isang hair clipper. Ito. Matagal na ito huling inayos ko to noon ang issue niya is yung mga rechargeable batteries niya medyo sira na, so pinalitan ko ng mga rechargeable batteries. So nagagamit naman siya, kaya nga lang ang di lang maganda kapag ginamit na yung rechargeable batteries, siyempre di-disconnect mo yung power. Madali siyang madali lang ma-deplete yung mga batteries, madali lang ma-discharge. So charge mo na naman uli, gano'n naman, madali lang. So parang pangit na siya dahil hindi siya tumatagal yung charge niya. So maaaring talagang malakas ang ang konsumo na So titingnan ko guys kung paano natin maayos ito. Siya nga pala, ito yung dating niya. Ito yung dating kanyang AC/DC adapter. Ayan, medyo ang nakalagay kasi dito is 3 volts tapos 300 milliampere hour. So mababa lang wala pang 0.5 or 1/2 ampere. So kaya siguro madali ma-deplete yung battery kasi yung malakas ang nito, malakas ang amperahe na kinokonsume nito. May diferensya na rin ito siguro yung kanyang transformer. So titingnan natin kung anong diferensya. Saksak ko muna to guys kung ano yung problema niya. Ayan, kasaksak na. Walang power, wala nang charge yung battery nito. So may diferensya rin pareha siguro tong kanyang charger ito, at may diferensya din tong siguro battery dito. Buksan natin guys para malaman natin. Kanyang rechargeable battery, ito yung dating issue niya nung ginawa ko to, matagal na sira yung dalawang niya. So pinalitan ko lang siya ng rechargeable batteries din, pero ganon din dali rin ma-lowbat. Tapos so ang gagawin ko ngayon siguro, aalisin ko na lang tong mga rechargeable batteries na to, tapos re-recta ko na lang ito dyan para wala nang battery, hindi na magsi-charge. Okay, so ayan, ito yung kanyang test natin to kung okay ba to. Saksak ko muna.
Yan, DC. Positive ito. Two volts. Nagpa-fluctuate yung kanyang kwan. So may diferensya na rin pala yung kanyang adapter. Tama, pwede. Sa isip ko. Sira na rin pala to. Gagawin ko, kukunin ko na itong wire nito, tapos lalagyan ko na ng plug doon sa kung dito, tapos isasaksak sa kuryente. Tapos ito padadaanin ko na lang sa siguro sa 5 volts. Pwede 5 volts. So gagawin, papalitan ko na lang ito, irerekta ko na lang ito sa 5 volts module. Tapos yung output nun, yung output ng 5 volts, yun ang re-recta natin dito sa motor. So guys, may nakita ko. Ayan. Okay pa naman ito eh. Yan nung sa saksakan ng USB. So bali ang mangyayari niyan ganito, re-recta natin yung ganyan, yung AC. Pagdating dito, magiging DC na siya kasi dadaan na siya sa sa mga kwan dyan, diode, tapos mapipilter siya nito. Parang nag-connect lang charger 5 volts. Tapos ang output po-connect natin dito. So kung titignan natin ito, ayan, kung output, hindi natin naalisin to, dyan na lang siya. Output niya ni sa teka lang, ayun yung positive guys. Nakita niya apat na yan, terminal 1, 2, 3, 4. Ayun ang positive, ayun. Tapos ito yung negative. Itong dalawa sa gitna sa data yata, ha. So kung ang susundan natin to negative, ito siya negative. Ito yung sa gitna, yung dalawa magkakonekta pala yon. So walang gamit siya. Positive ito yung sa dulo, yun. Kung susundan natin yon, ito siya. So dito tayo magko-connect ng output ng positive, tapos dito negative. O kahit dito na lang natin, parehas naman, magkakonekta naman para magkalayo. Tapos yung negative na to, kukonect natin sa negative papunta ng motor. Ito yung negative. Yan, dyan. Tapos itong positive sa positive din ng motor. Ito. Okay. So, gagawa ko muna ng paraan guys para maipwesto ko to. Dito na siguro. Ayan, kasi dito yung AC. Ayan. Tingnan natin sa power supply kung ayan. Dito tayo 5 volts. Try natin ng 5 volts natin. Negative ito. Ayan. Okay guys, gumana siya Ayan. Ayan. 5 volts tapos ilan?
1.7 amperes. Nagdo-draw pala siya ng 1.7 amperes. Kaya pala. Kaya pala na nalulubat eh. Ito yung ano, nakalagay dito 300 volts, 3 volts, 300 milliamperes lang. So hindi niya nga kakaya, hindi niya kayang mag-drive ng ano ng 1.7 amp. Kasi ito lang yung output niya, oh. So kaya pala sira siya. Pati yung battery charger na to, battery rechargeable, sira din. Sira-sira na yung mga kan. Kaya tinanggal ko na to. So yun ang gagawin natin pag nag-output ng 5 volts yung ginawa natin. Kasi ito, ano to siguro nasa 2 amperes to. 5 volts to pero 2 amperes din ang output nito. Kaya kakayanin niya rin tong motor. Okay. So yan, tanggalin natin muna to. 1.7 amps. Okay. So tama-tama ito guys yung ginawa natin. Ay, yung switch nga pala, no? Ito na ko. So ganyan. Okay, so gagawa na lang ako dito siguro ng mga connection ng wire dito na ganyan. Yan, tapos isa pang wire dito para pag pinost ng ganyan, magta-touch sila, magkakaroon ng contact continuity. Okay, so prepare ko muna yan guys, balikan ko na lang kayo pag na-prepare ko nakuhan ko na. Yan, nagawa ko na ng paraan yung sa switch na. Yan, ganyan na lang nilagay ko. Naglagay ako ng isang wire dito, tapos ito rin may wire doon para pag inaano yung switch ganyan, magdidikit. So magkakaroon ng continuity, magkakaroon ng contact. Okay, so dito naman tulad yung unang plano ko, yan, nilagyan ko muna ng plastic pa. Yan, dito ko nilagay, kinabit ko. Ayan guys, dito ko nilagay yung positive. Ayan, sa positive. Ayan yung unang plano ko. Yan. Ito yung positive, ito yung negative. So, ilagyan ko lang ng plastic para medyo hindi sasaya dito. So, bali, DIY ko lang, ewan ko lang kung gagana to. Tetestingin naman natin to eh. Ayan. Subukan natin isara. Medyo mahirap-hirap isara. Ayan. Ayun. Nasara. Ay, okay. Nabunot. Okay. Testing. Ayun. Okay, gumagana siya guys. Ayan. Okay. So, successful yung ating ginawang DIY guys. Meron na tayo magagamit na naman. Kaya nga lang ito guys, hindi na siya yung rechargeable battery. Ano na siya, yung nilagyan ko na sa loob ng ng 5 volts
na lumang 5 volts galing sa mga sirang charger. So gumana na siya. Malakas na siya kasi nasa 2 amperes ang kwan nito output. Tapos yung motor nito nagdo-draw ng at least 1.7 amperes. So kayang-kaya sa guys nang nilagay natin. Ayan o. Okay. So okay na guys. Kung nagustuhan nyo guys yung aking senior sa inyo ng pag-repair, paki-like and share guys, and don't forget to subscribe to my channel Need TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ka pang mga video. Thanks for watching.